Kasalukuyang pinalalawak ng Pilipinas ang mga baseng pandagat nito upang maserbisyuhan. Ang mga bagong nakuha nitong sasakyang pandagat na darating sa loob ng susunod na 3 taon bilang bahagi ng pagsisikap na palakasin ang kakayahan ng depensa ng bansa sa gitna ng lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe ka na din sa aking channel para updated ka sa mga bagong videos. Sa kamakailang forum na ginanap sa Ateneo de Manila University, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na inaasahan ng gobyerno ang karagdagang asset para sa Philippine Navy bilang bahagi ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Kabilang dito ang 2 missile corvette at 6 na offshore patrol vessel na binubuo ng defense contractor HD Hyundai Heavy Industries sa South Korea at 2 landing docks ng shipbuilder na PT PAL sa Indonesia. Ayon pa kay Teodoro, sila raw ay nag-i-invest sa paggawa ng mga bagong dockyard at shipyards na ligtas sa operasyon, particular sa West Philippine Sea. Dagdag pa niya, mayroon raw silang 10 sasakyang pandagat nang walang anumang dockyard upang ilagay ang mga ito, kaya siya raw ay naghahabol na upang magpatayo ng mga bagong pasilidad para sa mga capabilities na in-order pa noon at para na din raw sa mga kakailanganin pa. Ang pagtatayo ng mga dockyard at shipyards ay kailangan para sa secure at dedikadong mga infrastruktura at capabilities para sa depensa. Sa Subic, Zambales, kung saan pinasinayaan ng hukbong dagat ng Pilipinas ang isang naval operating base noong March 2022. Sinabi ni LCDR Ray Sontillanosa, ang executive officer, sa Naval News na ang mga patuloy na pag-upgrade ay ipinapatupad upang ma-accommodate ang mga darating na capital ship. Ang Subic Bay ay ang lugar ng pinakamalaking pasilidad ng hukbong dagat ng US hanggang sa nag-withdraw ang Washington mula sa mga base militar nito sa Pilipinas noong 1991. Simula noon, parehong ginagamit ng mga puwersang militar ng Pilipinas at Amerika ang 262 square mile na lugar upang mapadali ang resupply, refueling at repair ng mga sasakyang pandagat. Sinusuportahan din ng mga port facility ng Subic ang paghahatid ng mga kagamitang militar ng US sa Pilipinas sa panahon ng bilateral exercises. Nang tanungin tungkol sa estratehikong kahalagahan ng Naval Operating Base kaugnay sa pangkalahatang heograpiya ng Pilipinas at lokasyon nito sa South Pacific, sinabi ni Nosa na ang base ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagsisikap ng Pilipinas na matiyak ang mga features sa West Philippine Sea, particular sa mga sea lanes ng western at northern frontier. Salamat sa panunood mga kamix. Ako ay mag-iiwan sa inyo ng katagang alamin natin ngayon, wag nang ipagpabukas. Kung ayaw mong batukan kita. Biro lamang. Ingat mga kamix, sa susunod na video na ulit.